Hello po mga ka-subscriber, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo para mag-update po sa balita ngayong sa ating sa bansang Pilipinas po. Magbalita naman po tayo tungkol sa kaganapan po. Ngayon po, ang i-ano lang po natin reaction konti po dahil po kay sa sa ICC kay Tatay Digong po. Alam mo, nakakalungkot po mga ka-subscriber kung sino yung tao nagmamalasakit sa ating bansang Pilipinas. Siya pa po yung pinuporso na hulihin na walang batayan sila po na hulihin at kidnapin papunta sa ICC. Alam nyo po, mga binabalak na talaga nila yan na hulihin si Duterte sa ICC para hindi na nila maano yung, kasi alam nila malakas sa eleksyon at saka minamahal ng taong bayan po mga subscriber si Tatay Digong at saka mga Duterte. Kaya sa darating kasi po ng April 1 at saka 2 and 3 may ano po kasi sila agreemento galing sa Supreme Court na dapat talaga pananagutan nila yung BICAM at saka PhilHealth doon gaganapin sa Baguio City itong darating ng April. Kaya ginawa nila na para mabaling lahat ang mga usapin tungkol sa at saka BICAM at saka mga anomalya ditong nangyayari sa Pilipinas dahil sa Pangulo natin ngayon na talagang kaya na po ang mag-usga kung ano ang pagkakaon niya bilang Pangulo. Yan po, ibabalik niya, ida-divert niya para po lahat ng mga usapin na punta po kay Tatay Digong. At saka isipin naman po ninyo, ay matanda na si Tatay Digong Kung sino po ang nagtrabaho ng may malasakit dito sa bansang Pilipinas, siya ang tinutugis ngayon. Tingnan mo naman, nakikita sa video paano siya hinuli. Ilang libong kapulisan na talagang grabe. Daw parang kriminal ang paghuli nila ni Tatay Digong. Siyempre, ang asawa at bilang anak nag-alala, kala mo kriminal or convicted talaga na hinuhuli. Yung mga convicted sa atin hindi po pinaparusahan. Bakit si Tatay Digong tanging siya lang po ang may malasakit dito sa bansang Pilipinas at minamahal ng taong bayan? Sila pa ang talagang legal nila dalhin at dakpin para kinidnap nila. Samantalang may ano naman po dito sa ating batas na hukuman siya kung talagang tanging may kasalanan si Tatay Digong. May hukom po tayo, may mga justices po tayo dito sa ating bansa. Bakit dinala pa doon sa hindi natin teritoryong bansa o mga ICC? Hindi natin alam po yung mga ICC na yan. Kung wala ka doon pinupondo na talagang ang criminal talaga, hinuhuli po nila. Hindi naman criminal si Tatay Digong. Wala naman siyang mga criminal na ginagawa. Oo, sabihin natin yung humanities, crime and humanities po niya, crime humanities po niya noong pagka-presidente. Karapatan po niya yung gawin kasi siya ang presidente. Sinunod lang tangi niya po para magbago ang talamak sa duruga. Hindi naman niya pinupurso na patayin. Siyempre kapag ikay bangag or wala ka na sa katinuan, yun talaga ang gagawin mo.
either na ikaw ang magorgor or gurgurinala ng mga kapulisan kasi naglaban ka po na ikaw ba kapag nag-take ka ng shabu nasa katinuan ka ba hindi na kaya nga ba nga wala sa katinuan talaga yan kaya po dapat lang talaga bilang Pangulo yun talaga ang niya sundin ang talamak ng mga talagang gumagamit ng shabu. Kasi noong panahon sa kanya, maganda po ang palakad niya. Maraming nagbago, maraming gumaling sa ganyang sistema ng gumagamit ng droga. Kasi kapag wala ka na sa katinuan, wala kang pambili, di magsakaw ka na sa mangulda, patay mo na lang yung tao kapag naglaban. Mas lalo kapag inold up mo ang isang inosenteng tao. Siyempre po, wala ka na sa katinuan, malakas na ang loob mo gumagawa ng masama. Kaya yun lang tangi ang ni Pangulo, dating Pangulong former President Roque Duterte, yung anti-drug niya po campaign. Hindi naman po siguro yan masama kasi siya po ang may karapatan kasi Pangulo po siya pinatas lang po niya yan para takutin ang mga tao na hindi na gumamit ng masamang droga kasi kasira at kapapahamak yan ang buhay nila. Ganyan si Tatay Dugyong, marami nagmamahal. Kung hindi ka mamahali ng mga milyonis na tao dito sa bayan natin, hindi sana nag-aksaya ng panahon ang mga taong nagwiwelga at sumisigaw na ilabas na si Tatay Digong, papauwi na sa bansang Pilipinas kasi wala siyang kasalanan. Yun lang po, marami pong salamat kasi konti lang po ngayon ang i-video po natin kasi ang cellphone ko nag-hold memories. Marami pong salamat, mag-iingat na po tayo. Huwag tayong mag-alala, darating. Maraming salamat. Bye-bye.